Ayan, good afternoon mga idol. Magandang hapon sa ating lahat. Nandito tayo ngayon sa lugar ng Bataan na kung saan kami malimit magbakasyon. Pero syempre mga idol, shoutout muna sa ating mga kapwa vlogger dyan at kapwa natin mga content creator. Ano man lang larangan ng inyong ginagawang pagbablog, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Ngayon mga idol, ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Ngayon mga idol, kung matatandaan nyo ng mga nakaraan, nabanggit ko sa inyo na pupunta kami ng Bataan at andito na nga kami ngayon sa lugar ng mga hipag ko dahil meron kaming transaksyon na inaasikaso sa lugar na to. At siyempre, tulad pa rin ng dati, tayo naman magkukwentuhan lang at para makapagbigay ng magandang impormasyon sa ating mga follower. Bueno mga idol, itong lugar na malimit namin puntahan dito sa Bataan, talagang napakagandang lugar nito. At unang-una, presko ang hangin dito. Sabi nga nila, ito raw lalawigan ng Bataan, tinaguringan ito sa isa sa mga tinatawag na Virgin Forest. Yung mga gubat dito at mga puno rito, talagang makikita nyo mga idol, lalo sa pinuntahan namin kanina, meron kaming lugar na pinuntahan. Ang tawag daw sa lugar na yun kabog-kabog. Sandali po. Yan, sandali po Medyo naantala tayo ng konti dahil merong kumausap sa atin pansamantala. Ngayon nga, tuloy natin ang ating kwentuhan mga idol. Yung pinuntahan namin kanina sa lugar ng kabog-kabog, meron kaming naging transaksyon doon. Napakagandang lugar. Nabanggit ko na nga doon sa una kong video mga idol, itong lugar ng Bataan, maraming mga magagandang lugar dito na pwede nyong mapagpasyalan at mapagkunan ng mga magagandang viewing. Hindi ko na nga lang binidyo yung lugar na yung kanina dahil una, napakainit. Materik ang sikat ng araw, mainit. Marahil maganda mag-video doon yung umagang-umaga, yung pasikat pa lang ang araw, o kaya sa bandang hapon, palubog ang araw. Pero pag mga gantong katanghalian tapat, ang lakas ng init. Although, marami mga puno doon, kaya nga presko at malamig ang hangin, bagamat malakas ang sikat ng araw, malamig ang hangin doon. Kaya nga, sa lugar ng Metro Manila, wala ka nang makikitang magandang preskong Hindi ka gaya sa mga gantong lalawigan, mga parting probinsya, talaga namang pag baguhan ka pa, hindi mo gugustuhin na mapadpad sa mga gantong lugar dahil kung sanay ka sa syudad, malulungkot ka, gaya ng pinuntahan namin kanina. Talagang walang masyadong bahayan. At kung titignan mo yung area, parang maninibago ka. Dahil unang-una yung daanan, parang masukal. Siyempre, hindi kagaya ng Metro Manila, syudad, ang karsada maluluwag, malapad, at maraming sasakyan. Doon, walang dumadaan sasakyan. Kasi parang petty road lang siya. Hindi pwedeng magsalubong ang dalawang sasakyan. Pwede yun, tatabi muna yung isa, gigilid, para makadaan yung isa. Hindi pwede yung kagaya sa Metro Manila o sa syudad na magsasalubungan, pwede. Doon, hindi. Kaya, ikukwento ko lang naman sa inyo, ito mga pinapasyalan namin lugar, para kung ang mga idol natin na mga taga-syudad at hindi alam yung sistema ng mga parting probinsya, mga lalawigan,
Ayan, kinukwento ko sa inyo kung anong sistema ng parting probinsya. Dito nga yan sa Bataan. Pero hindi naman lahat ng lugar sa Bataan masukal o probinsya-probinsya dating. Tulad ng Balanga, city na yon. Oh, maganda rin, parang Metro Manila rin pag nandoon ka. Salasalabat din ang sasakyan at matraffic. Ganon din naman sa lugar ng Maribeles. Ganon din. Parang Metro Manila rin. Kaya lang, may mga parte dito sa lalawigan na talagang probinsya pa ang dating. Opo. Andali po. Yon. Tuloy natin ang ating kwentuhan. Kaya nga malimit kaming magbakasyon dito sa lugar na to mga idol kasi nga una, tulad ngayon magdi-Disyembre, sabi nga doon sa kanta, malamig ang simoy ng hangin. Di ba? Ganito rito pagka panahon ng ganyan magpapasko. Hindi kagaya sa Metro Manila, sa mga syudad, wala ka maanong preskong hangin, polluted. Puro mga usok ng sasakyan, ng mga sasalabat mo. Dahil ang dami sasakyan Tapos may mga building na mga matataas, kaya wala nang masyadong hangin na makapasok. Kaya lang, kagandahan sa parte syudad, kapag may bagyong dumarating, tulad ng mga nakaraan, di ba, may bagyo, di umano. Ang Metro Manila at ang kabuuan ng syudad, hindi na kayang salantahin ng bagyo. Dahil una, sa dami ng naglalaki ang building, nagtataas ang building, kumbaga, maglandfall man yung bagyo, sa building pa lang, mawawasak na. Yung hangin, kung namumuong hangin. Hindi ka sa parte probinsya ganito, walang masyadong building. Kumbaga may mga bahay man, mabababa. Kaya, sandali. Hindi ka sa Metro Manila, walang masyadong hangin. Kahit anong lakas ng bagyo, hindi mo mararamdaman. Kasi, una sa dami ng mga building, at saka sa dami ng bahay, idagdag pa yung mga sasakyan. Medyo delikado lang sa parte Metro Manila pagka lumindol. Dahil sa mga nagtataas ng building, naglalaki ang mga gusali, may peligro na kapag lumindol ng medyo malakas at malapit ka sa isang building, may peligro yun. At kung bumigay yung building, di ba? Kagaya ng mga ipinakita ng mga nakaraan na ayaw kung saan lugar yun, lumindol, di ba? May mga building na tumagilid, may mga building na talagang bumagsak. Yan lang ang nakakatakot sa parting syudad. Lindol ang kalaban. Hindi ka sa parting probinsya, lumindol man na lumindol, walang magigiba rito Oo. Una, may mga bahay man dito pero mabababa. May mga puno man, di naman kayang wasakin ng lindol yan, yung mga puno. Hindi kaya yan. Bagyo at tornado lang ang makakagiba niyan. Yan. Kaya malaki ang pagkakaiba ng syudad sa parting probinsya. Siguro dito sa Bataan, diyan sa parting Balanga, syudad na yan At saka dito sa bandang Maribeles, yan, maaring may mga malalaking building at gusali na dyan. Pero hindi pwedeng itapat yung mga gusali dyan sa Metro Manila. Ang Metro Manila talaga mga high-rise building. Oo. Ay sa parte rito, syudad man ito, siguro pinakamataan sa dyan, mga 10 grado. O, di ba? O higit pa. Hindi ka sa Metro Manila, lalo sa mga parting Ayala, sa parting Global, talagang pinakamababa dyan, mga 36 floor, 40, 50, 100. Yan, high-rise building.
Kaya pag kami bagyo, pag dumaan ng hangin dyan, kahit gano'ng kalakas, pag tama sa mga building ng hangin, wala na, basag na. Oo, bago mag-landfall mismo sa mismong kalupaan, dyan pa lang sa mga building, hindi naman kayang wasakin ng bagyo yung mga building dyan eh. Oo, hindi kayang wasakin ng bagyo yan. Kalaban nga lang yan, lindol. O, pero kung bagyo, hindi kaya ng bagyo yan. Kaya nga, may mga naging biruan eh. May bagyo raw papadating na padating. Nung mamataan ng pag-asa, yung bagyong papalapit ang papalapit, ay palayo na ng palayo. Dahil nung nakita ng bagyo, yung lalaki ang building, nagtataasan, natakot, umatras. Di ba? Yan, hindi kagaya dito sa parting probinsya. Although, syudad din ang lugar ng Balanga at saka yung Maribeles, pero kabuuan ng Bataan, talagang probinsya dating. Dito na sa mga parting Bagak, pagpasok mo pa lang ng Pilar, papuntang Bagak, kabog-kabog na yan, yung mga, ay tinatawag nilang dangkol, at kung saan-saan pa, dito. Talagang makikita mo, halos puro mga bundok. Mga malalapad na mga lupain na walang bahay halos. Tapos, ang kalsada, winding road. Hindi kagaya sa Metro Manila, wala. Masikip na ang kalsada dahil sa mga sasakyan. Dito, mabibilang mo sa daliri mo ang mga sasakyan dumadaan. Oo. Kaya yan ang pagkakaiba ng Metro Manila sa parting lalawigan. Kaya nga yung mga MMDA natin, nagsisikipan na sila sa Metro Manila, dapat yun. Total ano naman sila ng gobyerno, saklaw sila ng yung Office of the Vice President. Diba? Dapat yan, hindi na MMDA ang ipangalan dyan para maging malawak ang saklaw nila. And at the same time, pagka may mga kalamidad sa ibang lugar, ipinapadala rin sila. Halimbawa, parting probinsya, may mga kalamidad na ron. Ipinapadala rin ang MMDA doon. So dapat, ang ipangalan na lang dyan para maging national na talaga, Philippine National Development. PNDA. Philippine National Development Authority. Para pati mga urban area ng mga parting lalawigan, ma-develop nila. Sa totoo lang, ang Metro Manila, wala silang i-develop eh. Kaya nga, Metro Manila Development, wala na i-develop sa Metro Manila. Kung tutusin. Kasi unang-una, kayang-kaya na ng mga municipality at ng mga lungsod yung lugar na dapat i-develop. Hindi kagaya dito sa ganito mga lalawigan, ito nangangailangan ng developer o mga development area. Pero makikita mo itong lugar ng Bataan. Dito na sa may lugar na pinupuntahan namin, sa Pilar. Hanggang doon sa may papuntang Bagak, papuntang Murong. Nag-widening na sila. Nagwa-widening na rin. Although ang kalsada, winding road, zigzag, may widening na sila. Left and right na side, binukanan nila. Kaya nga. Nag-widening. Para nga naman, kasi in the long run, ang mga sasakyan nga naman dadami. Kaya nagwa-widening na sila unti-unti. Yan, dito nga dapat kailangan padala ang mga MMDA o gawin ng PNDA, Philippine National Development. Para naman mapakinabangan sila nitong mga parting lalawigan. Ang Metro Manila masikip na eh. O at kung tutusin, wala na silang i-develop sa Metro Manila. Kaya dapat, maging yung pangalan nila, palitan na. Gawin ng Philippine National Development Authority. Yung nga, PNDA sa abbreviation. Di ba? Tama? Kasi, bili mo, ang daming tauhan ng MMDA. Sa Metro Manila lang sila umiikot. Kaya minsan, makikita mo sa isang lugar, nagkukumpulan sila, nagsisiksikan. Lalo yung mga traffic enforcer. Di ba? Pero kung i-distribute sila o i-deploy sila sa mga parting gantong lalawigan, Bataan, Laguna,
Pampanga, yan. I-distribute sila o i-deployed. Oo. Mas mapapakinabangan sila. Di ba? Kesa doon lang sila, doon lang umiikot ang mundo nila sa Metro Manila. Ay kung tutusin, kaya na nga ng mga lungsod dyan, ng mga municipality. At ang totoo na, kahit wala pa nga yung MMDA, kaya na ng mga lungsod at saka mga municipality ang pagpapadevelop ng lugar eh. Ito, tanggalin to. Di ba? Hindi na lang tanggalin to. Ganoon, kaya dapat, kung Eh, ginamit lang. pag-aaralan ng ating mga kinaukulan, yung MMDA, Kanino to cellphone? palawakin na sa cloud. Oo, total. Kinutustusan sila ng gobyerno, pinupunduhan sila ng gobyerno. O para kagaya ng yung gumagawa ng mga karsada, yung public highway. O, di ba? Bureau of Public Highway. O, national yan. Hindi lang kung saan yan. Ganon din sana ang MMDA, katulong sila ng public highway sa pagdidevelop ng isang lugar. Diba? Para naman mapakinabangan ng gusto yung mga tauhan ng MMDA, hindi yung makikita mo nagsisiksikan sila minsan sa isang lugar. Oh. Kaya yung iba natututo lang gumawa ng pera. Diba? Towing dito, towing doon, clam dito, clam doon. Diba? Imbis na magagamit sila sa ibang lugar para i-develop yung lugar na yan, pagandahin, ayusin, eh wala. Hanggang Metro Manila lang sila. Sayang yung pondo yung binibigay sa kanila. Kaya kung ako ang halimbawa, ako presidente, babaguhin ko yan. Palalawakin ko sa taon yan. Gagawin kong national yan. Para yung mga urban area na nasa parting lalawigan tulad nito. Kasi kung siyudad lang ng Bataan, hindi kayang i-develop ang buong Bataan. O, hindi. Kaya yung MMDA, malaking bagay yan. Kapag yan dinistribute o dineployed sa mga gantong urban area na nangangailangan ng development. Di ba? Eh dito nga na-develop na yung mga karsada. Malawak na. Hindi po. Kaya ngayon napagkukwentuhan lang naman natin, mga idol, dahil kasi nga, sa larangan ng public service o serbisyo publiko, napaparating natin sa ating mga mamamayan yung mga bagay na dapat nilang malaman. O tulad nga ng pagpapadevelop sa bawat lugar. Di ba? Dito nga kanina may nag-ikot dito, motorcycle unit. Meron na rin silang rito, yung bawal pumarking sa mga karsada. Kanina na-encounter namin, yung motor nga, yung tricycle nung pamangking ko, na nadaanan, pinatabi. Tinanong ko nga yung enforcer, yung motorcycle unit, kung magkano tubos, pagka natikitan, 1,000 rin pala. Medyo mura-mura. Sa atin sa Metro Manila, pagka natikitan ng isang sasakyan, pinakamababa 1.5 siguro o 1.7. 1.2, ganun. Pero dito, buti lang dito, magkano lang? 1,000. Tinanong ko kanina yung motorcycle unit eh. Kasi tinanong nga sino may-ari. Sabi ko sa pamangking ko yan. Ang mabuti naman, kahit naliligo yung pamangking ko lumabas, pinapasok-pasok ng konti, kasi bawal nga daw. Sabagay, totoo yun. Yung one-side parking sa Metro Manila, pinatutupad yan eh. Kapag, halimbawa, naka-double park, at wala ka doon sa area na dapat parkingan, dalawang klase. Kung hindi i-reker, itutowing yung sasakyan mo, ikaklam. Yung clamping, pag kinlam yung sasakyan mo, tutubusin mo yon. Oo. Mahal din ang tubos yan. Lalo pag na-reker, dadalhin sa impounding. Mas mahigit na lang yung iklam
kaysa sa ma-raker. Alam niyo kung bakit? Minsan pagka na-raker sa impounding area, pag hindi mo natubos yun, may peligro sa sakyan mo dahil, alam mo na, yung iba kinakahoy, lalo yung mga motor. Mas maganda na lang iklam. At least nandiyan yung sasakyan mo, nakaklam. Ngayon, pag tutubusin mo na, dadating yung ano ng clamping, tatanggalin. Kasi tinubos mo eh. Kung pagpipilian yung clamping at saka yung breaker, yung ito-tow, mas maganda na lang iklam. Kasi pag ni-breaker, may peligro yan. Pagdating sa impounding. Marami na nangyari na, nagreklamo nga eh. Nung tutubusin na yung motor eh. Maraming pyesa nawawala eh. Accessories. Ang galit ko. Titi ko nung Na ano natin yan, napapanood natin minsan sa mga, ano na naman, social media, laganap na. Kaya ngayon eh, ang mga ibang ano, hindi na makagawa ng kalukuhan kasi laganap na social media eh. May mga vlogger tayo, pag nasulyapan ka na isang vlogger at medyo ano, na-videohan ka na, i-vlog ka, tapos ka. Di ba? Kaya minsan yung mga polis, pag nanguhuli at alam nila may nang-bibidyo, talagang nilalagay nila sa tama yung ginagawa nilang panghuhuli. Para i-vlog man sila, proud pa sila. Di ba? At the same time, may mga polis tayo na nasa motor unit, nagbablog sila. Nagko-content. Kaya akala nila ito pagbablog, basta nasa mabuti mo lang ginagawa to, nasa tama lang, at nakakatulong ka sa iyong kapwa, hindi ka nakakapirwisyo, okay. Hindi pa siya ano eh. Yun, kaya nababanggit natin to sa ating mga bidyong ganito kasi nasasaksihan naman natin eh kung ano mga nangyayari sa ating paligid. Di ba? Paano mga idol ha? Salamat ng marami sa maikling sandali ng ating kwentuhan. Nabanggit ko na nga sa inyo ng mga nakarang araw video natin, pupunta kami sa lugar ng Bataan. Ito tayo ngayon. Kaya nandito ako ngayon para ipaalam sa inyo na natuloy yung lakad namin. Di ba? Alam mo tayo mga vlogger, mga idol, kahit saan tayong lugar mapunta, nagbibigay tayo ng magandang informasyon sa ating mga viewer, sa ating mga follower. Hindi naman lahat na ikinukontent natin tungkol sa mga kababalaghan, sa mga yung tinatawag na spiritual, halo-halo. Noong nakaraan, binlag ko yung tungkol sa trabaho namin sa larangan ng serbisyo publiko. Dahil alam niyo naman, miyembro tayo ng Lupon Tagapamayapa. Binabahagi natin sa ating mga mamamayan kung ano yung sistema ng barangay justice system. At yung sistema ng barangay. Kaya di ba nabanggit ko nga sa video ko, huwag niyong i-ignore ang inyong mga barangay. Saan man kayong barangay naroon. Dahil ang barangay binigyan ng sapat na kapangyarihan para mapangalagaan at mapagserbisyuhan ang ating mga mamamayan. Kaya kung may mga reklamo kayo na nais idulog, lalo't pang barangay lang yan, barangay nyo muna idulog. Kasi sa panahon natin ngayon, ayaw ko na sa ibang lugar pero national dapat yan, pangkalahatan yan. Hindi ka pwede magreklamo ng direkta, halimbawa sa polis. Kasunog na. Inaway ka ng kapitbahay mo, ginulpi ka, etc. kung ano. Hindi mo pwedeng reklamo ng direkta sa polis. Kagaya nga nung nakarang araw, meron kami seminar tungkol dyan. Yung magkaratig barangay at iisang municipal o city, halimbawa, ito, barangay Pantingan. Tapos, ang nakaaway, sabihin natin, sa Diwa. Kung ang complainant, taga-barangay Pantingan, ang respondent, taga-barangay Diwa, yung complainant pupunta doon sa barangay Diwa at doon siya magpapile ng complaint dahil taga roon yung respondent. Di ba? Tama? Hindi pwedeng taga-Pantingan ka, irereklamo mo, taga-Diwa, hindi pwede yun. Although, pareho kayong municipality. Kasi, Pilar eh. Municipality of Pilar. O lungsod ng Pilar. Pareho nga. Pero, magkaiba ng barangay. Kung saan naroroon yung respondent, doon mo siya irereklamo.
Yan, gano'n mga idol. Ay, nababanggit ko na yan sa mga una kong video. Kaya mga barangay, huwag niyong i-ignore. Oo. Halimbawa naman, taga-barangay Diwa ka, ha? Nagulpi ka sa alauli. Maliit na ng pagkain. O kaya, Kailangan sa nagwaling. mapakain. Yan ha. Sabi sa'yo, kilala Kung taga-barangay Diwa ka, sa nagwaling ka nagulpi, doon mo irereklamo yung gumulpi sa'yo. Hindi pwede yung dyan mo rin nirereklamo sa barangay mo. Kasi unang-una, hindi taga-riyan yung nirereklamo mo. Maliban na kung pareho kayong taga-barangay Diwa, pwede. Oh, yung taga-nigwaling naman, halimbawa, ginulpi dyan sa barangay nyo sa Diwa, dyan sila magrereklamo sa inyo. Oo, ganon. Tapos kung halimbawa, ganon naman, yung mga ganong klaseng kaso na pambarangay, basta wag lang serious physical ha. Yung ganong gulpi-gulpi, kung slight physical lang yan, kaya pa sa barangay yan. Oh, kasi basta wala pang 1 year imprisonment, pwede pa sa barangay. Kasi yung mga serious physical, hindi na 1 year imprisonment yan eh. Oh, lalo kung grabe o serious yung nangyari talaga sa tao. Pero kung slight lang, physical, pwede yan sa barangay. Tapos yung mga utang-utang. Kahapon nga, yung seminar namin, nabanggit yung tungkol sa mga utang. Oh, wala nakukulong sa utang. Totoo yun. Kaya nga ang iba, malakas ang loob ng utang, malakas din ang loob hindi magbayad. Dahil ang katuwiran, walang nakukulong sa utang. Pero tandaan nyo mga idol, huwag nyo panghawakan na walang nakukulong sa utang. Kasi yung utang, kapag malaki na yan, at may halong panluloko, bumabagsak ng estapa yan. Pag bumagsak sa estapa, yung utang mo, tapos maligayang araw mo. Doon papasok yung may nakukulong sa utang. Kasi ibang proseso na yon. Kaya yung mga ibang namumutang dyan, ng advice lang natin, bayaran nyo. Kasi meron tayong ngayon small claim court. Alam niyo ba saklaw ng small claim court? Kalahating milyon, saklaw pa ng small claim yan. Kautang na kalahating milyon, babagsak pa yan sa small claim. Oo. At yan, kahit na idulog sa barangayan, kaya pa rin hawakan ng barangayan, pero gagawin kayo ng referral. Oo, hindi certification to file action ang ibibigay sa inyo ng barangay, lalo't malaking perang involved, gagawa lang kayo ng referral. Taturnover kayo sa mga kinaukulan na kung saan kayo dapat. Di ba? Basta't mga usaping pambarangay lang, maliliit na ano lang, dito lang yan sa barangay. Pero, pag malaking usapin na, although dadaan ng barangay, kasi binigyan nga ng karapatan ng barangay na anumang uri ng problema, padaanin muna sa barangay. Kaya nga may mga presinto, may mga pulis na pag nagreklamo ka, minsan yung pulis na mismo, magpapadala ng notice, hihingi ng barangay certificate o ano tungkol sa reklamo. Oo, pagka ganon, at hindi saklaw ng barangay, bibigyan naman sila, pero hindi certification to file action. Bibigyan sila ng endorsement. Oo, paliwanag na yan, hindi saklaw ng dahil malaking usapin na yan. Kaya nga, yun, pag halimbawa, maliit na usapin lang naman, sa barangay lang yan. Ay sabi nga nung nag-seminar sa amin halimbawa sabi niya, simpleng kaso, ayaw magpa-areglo nung complainant. Sa certification nyo o hindi? Pag ayaw magpa-areglo, kahit mababang kaso lang yan, isa-certification mo yan. Bahala na sila doon. Pero may mga pangyayari na kapag nasuri ng prosecutor o ng piskalya yung reklamo mo, na pambarangay lang yan, ibabalik yan sa barangay para dyan na lang tapusin. At baka ikaw na nagrereklamo, mapagalitan ka pa ng prosecutor. Yan, binabahagi ko sa inyo yung mga ganyang usapin dahil para may mga kabarangay tayo na hindi alam yung mga ganyang sistema. Shoutout nga pala dito sa mga tigapantingan.
Pilar, Bataan. Hindi lang dito sa Pilar, sa buong Bataan, shoutout sa inyo. Dahil ako malimit pagpunta rito. Sana mga tiga Bataan na makakapanood dito at makaka-relate, karon kayo ng idea tungkol sa sistema ng barangay justice system. Oo. Kasi national naman eh. National ang ano ng barangay eh. Alam niyo ba kung sino nag-create ng barangay justice system? Ang ating dating Pangulong Ferdinand Marcos. Nasa presidential degree 1508 yang barangay justice system. At iba pa, hindi lang yan. Nabanggit ko na sa ibang video ko. Barangay Brigade, Disaster Brigade, Ecology, lahat ng pwedeng mapakinabangan sa barangay na serbisyo, yan, nakapaloob yan sa presidential degree. Noong panahon ng ating Pangulong Marcos dahil during Marcelo. Di ba? Kaya nga dating Pangulong Marcos, magandang legacy iniwan niya na hanggang sa ngayon ay napapakinabangan natin. Hanggang sa kaapu-apuhan natin, mapapakinabangan yung legacy iniwan niya. Hindi na mababago yan. Amyenda lang ng amyenda yan. Amyenda lang ng amyenda. Kagaya ng panahon ni Cory, yung 1508, inamyendahan, 7160. Di ba? Saklaw pa rin. Ganun, mga idol. Kaya, ang mga barangay, saan man kayong barangay naroon, huwag niyong i-ignore. Di ba? Tama? Okay, no? Kung may mga katanungan kayo, lagay nyo lang sa comment section para matalakay natin. At kung may mga comment kayo, lagay nyo rin dyan. Sana kahit paano sa kwentuhan natin ito, meron kayo napulot na magandang impormasyon na inyong mapapakinabangan. Lalo yung mga kababayan natin o yung mga kabarangay natin na walang alam sa sistema ng mga usaping pambarangay o yung mga tinatawag na serbisyo publiko ng barangay. Shoutout ka pala sa ating mga honorable barangay captain dyan, ha? Saan man kayong barangay naroon, shoutout sa inyo mga honorable barangay captain. Gayon din sa inyo mga kagalang-galang na mga kagawad. At sa iba pa mga opisyalis ng inyong barangay. Saan man kayong barangay naroon, at anong city o municipality man kayo, shoutout sa inyo lahat. Hanggang sa muli, binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Hanggang muli, inyong likod, si Boyet ng Vlogs TV ay nagpapaalam sa inyo. Paalam!